Ang makapangyarihang ilog Euphrates na patuloy na uubos ay tinuturing na isang propesiya sa Biblia na nangangahulugan ng katapusan ng panahon at ng pagbabalik na may mga lihim na nakatago sa kanyang kama. Anong mga lihim ang itinatago sa kanyang kama ng makapangyarihan na ilog na ito? May bundok ng ginto ba o paglusob at pagbabalik ng ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo? Hindi lamang maganda ang ilog Euphrates na may kahanga-hangang tanawin, ngunit marami rin itong kasaysayan na mahalaga na nauukit sa paligid ng ilog. Halimbawa, maraming sinaunang lungsod na namumuhay malapit sa ilog, kabilang ang Sapar, Nippur, Surupak, Mari at Ur. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang tubig ay kayamanan. Nagbibigay ito ng matabang lupa para sa mga komunidad malapit sa ilog, katulad na lamang ng Sapar, Nippur, Surupak, Mari at Ur. Ngunit ngayon, ang pinagmumulan ng kayamanang ito ay unti-unting nauubos na. Kung babalikan natin sa kasaysayan, ang unang beses na nabanggit ang ilog Euphrates ay sa mga cuneiform na teksto na matatagpuan sa Shurapak at sa Pre-Sargonic Nippur noong 3 milenyo BCE. Ito ay tinawag na Buranuna, isang sinaunang salita ng mga Sumeriano. Ang pagkakatulad sa pagbaybay ng ilog at ng lungsod ng Sapar na matatagpuan sa kasalukuyang Iraq ay nagpapahiwatig na magkakaugnay ang kahalagaan ng lungsod at ng ilog. Sa partikular, ang Euphrates ay isang mahabang ilog na sumisimbolo sa katapusan ng mundo sa Kristiyanong Biblia. Ang ilog Euphrates ay may malalim na kahalagahan. Kapag ito ay natutuyo, ito ay tanda na malapit na ang katapusan ng mundo. Ito ay isang hula na mangyayari bago ang pag-apokalipsis. Ayon sa ilang tao, matatagpuan daw ang hardin ng Eden sa pagitan ng Tigris at Euphrates. Inumungkahi ng Biblia na sa mga huling araw matutuyo ang ilog Euphrates upang buksan ang daan para sa mga hari mula sa silanganan. Ang ilog mismo ay isang malaking hadlang sa lupa na makakasira sa anumang hukbo na nag-a-advance mula sa silangan patungong kanluran, na may habang higit sa 1,800 miles at may average na 300 meters ang lapad. Ang ilog Euphrates ay isang malaking yaman na rehiyon. Sinasabi sa Revelation 16 verse 12, ang ika-6 na anghel ay nagbukas ng kanyang mga balon sa dakilang ilog Euphrates at ito'y natuyong tubig upang maipaghanda ang daan ng mga hari mula sa silangan. Hindi sinasabi ng Biblia kung sino ang mga hari mula sa silangan. Ngunit natitiyak natin na ito ay may kinalaman sa mga tao na gustong lumusob at baguhin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sila ang mga tao na nagre-rebelde sa ating Panginoong Diyos dahil hindi nila sinusunod at ipinapanukala nila ang tuntunin ng tao. Sila ang tinatawag na Antikristo. Ito rin ang ideya ng ilang mga biblical scholar at theologist patungkol dito. Ang popular na interpretasyon ay mga hari mula sa silangan ay tumutukoy sa pag-usbong daw ng China at iba pang mga bansang Asyano bilang makapangyarihan mga entidad, politikal at ekonomikal. Ngunit hindi ito talaga ang kanyang ibig sabihin. Ngunit kamakailan lamang mayroong video na nagpapakita ng mga manlalaban ng ginto sa paligid ng ilog Euphrates. Nakakagulat na ang ginto ay nagkalat na para mga bato. Ito ba ang tinatagong bundok na ginto? Itinakda daw ni Propeta Muhammad na ayon sa mga Muslim na sa madaling panahon ay ilalantad ng ilog Euphrates ang mga kayamanang ginto na mula sa ilog na ito. Kahit sino man ang naroroon sa oras na iyon ay hindi dapat kumuha ng kahit anong mula rito. Ito ay binabanggit din sa hadith na isinulat ni Sahih Bukhari. Hinala mo na sa video na madali para sa mga manlalaban na kuhanin ang ginto at ang laki ng ginto ay parang pebble. Ito ay nagpapahiwatig na may malaking kayamanan ng ginto sa lugar na iyon. Kung totoo ito, ito ay tiyak na magdudulot ng malalang hidwaan sa pagitan ng mga tao. Ang ilog Euphrates at ang bundok ng ginto na nagbigay gulat sa buong mundo ay nagbibigay ng sinyalis na malapit na raw ang apokalips ayon kay Propetang Muhammad. Ngunit para sa mga Kristiyano, ang pagkakatuyo ng ilog Euphrates ay isang malinaw na pagtupad ng hula sa Biblia na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. John 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Mga kaibigan,
Ang kasaganaan na hinihintay natin ay hindi ang mga ginto sa Euphrates, kundi ang dakilang pag-asa ng buhay na walang hanggan at ang makapiling natin ang ating Panginoong Hesus sa langit na bayan. Ito ang tunay na kasaganaan ng buhay at ito ang nais ng ating Panginoong Diyos na makamit natin mula ngayon. Nanawa ay makilala natin ng lubos ang ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa amin. At salamat sa inyo pong pangako na ang tunay na kayamanan po pala ay hindi po makikita sa mundong ito, kundi makikita sa aming Panginoon Hesus lamang. Tulungan kami, Panginoon, na manampalataya at makilala ng higit ang aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.